today's video is, bibigyan ko kayo ng 8 dahilan kung bakit hindi ka tumataba. And salamat sa pagbisita mo sa channel ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin nakasubscribe ka na sa channel ko at click mo na rin ang aking tiny bell para sa iba pang videos na aking i-upload. So, malakas ka bang kumain pero hindi ka tumataba? So, ayan. Yun yung mga tanong ng karamihan. And kung ikaw, kung nagtataka ka rin sa sarili mo kung bakit malakas kang kumain pero hindi ka tumataba, bibigyan kita ng ilang dahilan kung bakit. Kung interesado kang malaman kung bakit hindi ka tumataba kahit malakas kang kumain, just keep on watching. So, let's start. Number 1 na dahilan kung bakit hindi tumataba ang isang tao is, ayan, sabi ng eksperto, kompleto daw sila sa tulog. Kumbaga, explain ko na lang. Kompleto sa tulog, kaya hindi masyadong tumataba. Anong connection ng tulog kung bakit hindi tayo tumataba? So, ganito. Kapag kasi nakakatulog tayo ng 7 to 8 hours in a day or isang araw, instead, yung mga time na dapat kakain tayo or mag-stress eating, ayan, tulog tayo. Tulog tayo ng mga ganong oras. Kaya hindi na natin nagagawa yung paglamon. So, sabi nga ng mga eksperto is, kaya daw, kadalasan sabi ng mga doktor, kaya hindi tayo tumataba ay mabilis ang metabolism ng katawan natin. Kaya kahit marami tayong kainin, payat pa rin. So, ayan. Meron kasi tayong sikreto or habit para hindi tayo tumaba. At yun nga yung number 1. Yung number 1 is yung nakakatulog tayo ng 7 to 8 hours. Ayan, ano nga ang connection ng tulog sa ating pagtaba, ano? So, kung nakakatulog tayo ng 7 to 8 hours, kasi ang katawan natin is na-stress ang katawan. So, ang nagiging cause nun, kain lang tayo ng kain. Kumbaga, kung puyat tayo, binabawi natin sa pagkain ng pagkain. Yun, kung mahaba yung tulog mo, less yung kain mo. Yun ang sabi ng eksperto. And ito yung number 2. Yan. Hindi umiinom ng mga alcoholic drink like yung mga beer belly ba yung tawag doon, yung mga ganun, yung mga alak. Yan. And kasi kapag nagiinom, kumakain, namumulutan. And kung napapansin nyo yung mga magiinom, malalaki yung tiyan nila. So, ayun, yun yung ikalawang dahilan kung bakit hindi tumataba, hindi umiinom ng alak. Ayan, hindi ako tumataba. Malakas akong kumain pero hindi ako tumataba. So, ayan yung number 2. Punta naman tayo sa number 3. Yung number 3, yun yung hindi masyadong naglalabas, hindi masyadong kumakain sa labas kasi kadalasan yung iba naman walang pangkain sa labas. Ayan. At kasi sa labas nandun yung mga pagkain, madalas sa fast food, diba? May maalat, may matatamis, may matataba, may mamantika, iba't ibang pagkain yung natitikman sa labas. Ayan, and yun nga, nakakataba, mabilis makapagpataba, yung matamis, matataba, may langis, ayan. Yun yung cause na kung bakit hindi tayo tumataba, kasi nga baka mas kumakain lang tayo sa bahay, kung ano yung meron, ayun na lamang. So, ayun yung tips number 3. Kaya hindi tayo tumataba. Number 4 na tayo. Yung number 4 is, kumbaga, tayong bilang mga payat, is dahan-dahan lang tayong kumain. Hindi naman sobra. Kumbaga, kontrolado natin yung pagkain natin. Hindi tulad sa iba na kapag isang kuha, parang hindi na babalik or wala nang babalikan. Ayan, tayo, dahan-dahan lang. Kumbaga,
kumakain tayo, dahan-dahan lang. O ba, isa-isa natin tinitikman yung mga potahe, or kung nabusog na tayo, okay na yun, sapat na, at least may laman na yung tiyan natin. Ganun tayo. Kaya tayo ay payat. So, ayan, punta na tayo sa tips number 5. So, sa tip number 5 naman is, yun yung mga active yung katawan, yung mahilig magagalaw, mag-exercise, or hindi lang mag-exercise, maglalakad-lakad, gumawa ng gawaing bahay, ayan. Sila yung napaka-aktibo, and sa ganung paraan, sila ay parang nakakapag-exercise na din, ayan. Sila yung galaw ng galaw, hindi yung pagkakain nakaupo na lang, or nakahiga na lang, sila ay maraming ginagawa, mabilis yung katawan nila, active. Kaya isang way na rin yun para ma-burn mo yung kinain mo, and ayun nga, galaw ng galaw, tapos napipit yung katawan natin, parang makakapag-exercise na rin tayo. So, punta naman tayo ngayon sa tip number 6. Dito nga yung may tinatawag na, ang sabi ng eksperto, may sistema na tinatawag hormone leptin. Hindi ko alam kung tama yung pagkabigkas ko. Ayan, hormone leptin, yung madalas ay busog sila kahit wala pa silang kinakain, piling nila busog sila. Ayun, madalas daw yon sa mga payat, na piling nila pag naging busy na sila or tinatamad na sila kumain kasi piling nila busog sila. So, yun lang naman yun. And ayan, yun yung explanation niya. Yun lang ang nahagip ng utak ko na kaya ko i-share sa inyo. And tingin ko naman ay kahit pa paano may tutulong ako. Ayan, punta na tayo sa tip number 7. Ayan. Sila yung yung number 7, sila yung marunong silang pumili ng pagkain na mababa ang calories. Mababa sa calories tulad ng gulay, ng oatmeal, ayun. Yan ang mga kinakain nila, mababa lang sa calories. Kaya sila payat. Ayun. So, sa mga matataba, kung pwedeng gawin nyo, pwede nyo rin gawin. Ayan. Pwede at effective sa inyo, okay naman. Ito ay iba't ibang gawain lang ng mga payat. So, ito. Ito yung huling sikreto kung bakit payat. Ikawalo. Ang ikawalo natin is yung nasa lahi. Nasa lahi na daw ng tao minsan kung bakit sila payat. Hindi ko alam kung totoo yun, pero meron nga kasing medyo malakas kumain, hindi tumataba, ayun, may ganun nga. So, ayun, sana nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, at sana nakakatulong ako at naipaliwanag ko ng maayos sa inyo kung bakit mga payat pa rin ang kahit malalakas kumain, yung maraming trabaho kadalasan. Malakas kumain pero mga payat pa din. Ayun. So, sana nakatulong ang video na ito. Para magkaroon kayo ng idea kung bakit. And huwag niyong kalimutang pindutin ang aking subscribe button, tiny bell, like, share, comment lang kayo sa baba kung meron pa kayong gustong itanong at gustong malaman. Gagawin ko yung video na yun. And again, thank you for watching, guys. See you on my next video.